So mga sangkay, ang sakit sa ulo na ito, no? Mayroon na naman pong bad news ngayon na lumagapak sa Pilipinas. Hello guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo mga kababayan? Mga solid sangkay. At ito nga po pag-uusapan po natin ngayon, itong problema na naman po na dumating sa ating bansa. No, kasi ito pag-usapan po natin anyway. Before tayo magsimula, no, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga sangkay, ito kasi ang problema ngayon. Oh my goodness, ito nakakatakot tong balita na to. Sobrang nakakatakot kasi tingnan nyo ito guys, oh. Posible daw umabot sa 170 per litro ang diesel next week. My goodness. Ay, naku po mga sangkay. Paano na itong nangyayari sa Pilipinas, no? Actually, hindi lang naman po sa ating bansa, pero malala po talaga sa Pilipinas yung itinataas ng oil. Iba po talaga, grabe po magtaas ang oil ang mga negosyante pagdating sa oil sa Pilipinas. Marami nga po ang nagsasabi na tayo daw po ay ginugulangan ng mga oil companies. Kasi sa buong mundo, tayo po yung number one pagdating po sa presyo ng oil. Number one po tayo, ang lupit mga sangkay. 'Di ba? Kaya nakakatakot, tingnan po ninyo. Isipin nyo, 170 per litro po yan. Guys, diesel din ako eh. Kaya minsan naisip ko na lang na bumili na lang ng electric car. 'Di ba? Electric car na tayo. Mag-EV na po tayo, mga sangkay. Kasi, tingnan po ninyo. Yung nag-i-enjoy po ngayon sa gitna po ng taas presyo ng oil, itong mga naka-electric, ang problema naman po diyan mga sangkay, wala po gaanong mga charging station. No, may mga nakausap po ako kasi mga gumagamit ng EV or mga electric vehicles. Sabi po nila, maganda ang electric. Talagang hindi nasisira, ang nasisira lang daw yung battery doon, pinapalitan lang naman 'yun. Pero hindi naman ganun kasirain. Mga sangkay, ganun po yung mga nila. At ayon sa kanila, talagang grabing makatipid. Malalang tipid daw po talaga. Ngayon, na ganitong nangyayari mga sangkay, sila po yung nag-i-enjoy. Tapos tayo mga gumagamit ng oil, talagang suffer na malala. Ngayon, ayon po dito mga sangkay. Sana hindi magkatotoo to, no? Bira. Local diesel prices could surge to as high as 170 per liter next week as global oil prices continue to rise with the war in the Middle East entering its second month. Magpapangalawang buwan na po, mga sangkay, no? Kaya ito daw po yung reason bakit po tayo ngayon winawar-war nitong taas presyo ng oil. Ang sakit po sa bulsa. Sakit mga sangkay, kahit mayaman ka, no? Kahit siguro may kaya. Hindi naman mayaman, may kaya ka. Kung ikaw may kaya, ramdam mo pa din eh. Ramdam mo talaga kasi dati hindi naman po ganyang kataas yung oil eh. 'Di ba? Tumaas man kaunti lang. Nagrereklamo na tayo noon. Ngayon talagang talagang sumirit talaga eh. An industry source said on Friday that the per liter price of diesel could climb anew by 17 to 19 pesos next week. Aray ko. Ngayon, mga sangkay, ang swerte ng gasolina, yung mga gumagamit. Gasoline, meanwhile, is also slated for another increase. Tataas din po sila, pero mababa sa kanila, ranging from 3 pesos to 5 pesos per liter. So, ayan, mga sangkay. Buti pa sila. Ang taas kasi talaga ng diesel, no? Ang bigat sa bulsa. The projected hikes are higher than this week's price movements
4.50 pesos to 12.90 per liter for diesel and 1 pesos to 2.90 pesos per liter for gasoline. So, talagang sumirit malala. Ano na tayo nito mga sangkay? Siguro lakad-lakad na lang tayo, no? Kasi ang problema din po talaga sa Pilipinas, itong hindi makontrol. Wala po sa control talaga yung pagtaas ng presyo ng oil sa ating bansa. Kasi nga hindi po saklaw ng gobyerno, hindi po tulad dati mga sangkay na nung ang pricing ng fuel nakokontrol pa po ng pamahalaan, nung wala pa pong deregulation law, ang nangyayari mga sangkay, hindi po sila basta-basta pwede magtaas. Kasi sasagasaan nila yung gobyerno. Gobyerno po yung magde-decide. Ngayon, hindi na po ganun mga sangkay. Yung mga negosyante na po yung nagde-decide, diba? Price monitoring from the Department of Energy showed that for the week of March 24 to 30, excluding this week's price adjustments, regular diesel prices were already logged at 105 to 131.90 per liter. Higher prices were seen for premium diesel, 119 pesos to 140. Grabe, ang sakit, men. Yan po yung kasalukuyan, ha. Kasalukuyang presyon po yan, makikita mo talaga. Kahit ngayon sinasabi nila yung Petron, di ba? Mababa lang daw po yung presyo niyan. Pero ngayon, tignan yung mga sangkay, sobrang taas na po ng presyo ng oil nila. Sa kasabayan na rin po, mga sangkay ng kanilang mga kakompetensya. Ayon dito, gasoline prices on the other hand range from 84 to 111.10 per liter. The source who requested anonymity said diesel prices continued per their uptrend as demand. Grabe naman mga sangkay. Ewan ko ba bakit ganun? Porket ngayon mga sangkay, 'di ba, yung oil nangangailangan ng marami ng oil, may gera. Tinataasan din po nila yung presyo. Ewan ko mga sangkay. Iba nga sabi po nila, takutin na lang daw po ni BBM para itong mga buwakang negosyante magbaba ng presyo. Alam niyo yung kailangan gawin diyan, gumawa ng batas itong mga kongresista about diyan. Grabe. A serious talk with Iran could de-escalate the tension and bring some relief to prices. Yung sabi mga sangkay, nag-usap na daw yung Pilipinas at Iran at padadaanin na daw po yung mga oil tanker ng Pilipinas sa Strait of Hormuz. Pag dumating daw po yan sa ating bansa, hopefully, dahan-dahan pong bumaba yung presyo ng oil. Yun na lang yung pag-asa natin, guys. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.